yung reaction ng Singapore Prime Minister noon, this is a change in world order. This is a dismantling of everything that we have worked for to build an institution that will kenembot ganyan. Ano talaga, parang binigyan niya talaga ng ng glimpse yung kanyang mga mamamayan na ito yung direction natin, dapat maging ready kayo, wag kayong ma-caught off guard, maraming changes ang mangyayari, the future is really going to be troubled, ganyan. Pag nasa Pilipinas, sabi ni Claire Castro, dun sa tariff imposed on the Philippines, hindi minimal effect. Yung Singapore Prime Minister, global future na ang sinasabi. Wala nga talaga Claire. Anti-Claire, pero ang tanga mo doon. I think for that statement alone, dapat matanggal ka na sa trabaho mo eh. If we are in normal condition, pero sige lang, stay ka lang dyan para maubos yung lahat ng positive lahat ng positive rating ni BBM para maubos. Stay ka lang dyan, ante. So, nagigil talaga ako sa kanya doon, yung sabi niya, hindi minimal effect. Ganyan, parang pero mas ante yung Singapore, panic attack na yung Singapore. Kasi ako, nagdududa talaga ako nito si Claire eh. Baka DDS double agent talaga to eh. Closet DDS talaga to eh. Tanim tao to ng PRRD eh. Ang tawag dito, di ba nag-impose ng tariff yung US sa iba't ibang bansa? Lahat because ang reason is that because they want to boost their manufacturing industry daw sa US, ganyan. So, yun yung target nila. I do not know how to do it, but problema ng Amerika yan kung whether it is prudent or not, tangina niyo, bala kayo dyan. Dami namin problema dito. But anyway, parang yun yung isa sa mga goal na the reason why they are going that route is because they believe, yung leadership nila doon, they believe that is a way for them to improve the manufacturing industry sa Amerika. Of course, syempre nakita niyo na yung schedule, ganyan. Pagkatapos, parang later on, ang nangyari, pinos nila yung implementation ng tariff sa ibang bansa except China. Ni 90 days pause niya yung tariff imposition sa ibang mga bansa except sa China. But anyway, itong video na papakita ko sa inyo, yung statement to ng Prime Minister nung day after i-release ng US yung tariff nila. So ito yung bago nila i-pause yung tariff imposition. Bago nila i-pause yung tariff imposition. Ayan. Teka. Pero mind you, Joey tinarif ni Trump lahat except Russia. Oo. Yan. Kasi parang meron naman na yata kasi silang di ba parang embargoed na ang China, ang Russia. Embargoed na ang Russia. So it doesn't make sense na ita-tariff mo pa kasi kung wala ka namang naka-embargo na lahat ng goods nila di ba? Ayun. Anyway, ito yung I want us to take a look at this kasi yung reaction dito ito yung immediate reaction nung Prime Minister ng Singapore. At yung talaga niya, yung reaction talaga niya, talagang solid na parang, shit, this is a change in world order. Ganyan. Ganun yung reaction niya. Ayan. Mas subtle yung sa foreign minister nila, yung Indiano na ethnicity. Very subtle, very academic. Ito talagang boljak. Oo, boljak. Ayan. My fellow Singaporeans, I've said before that the world is changing in ways that will disadvantage small open economies like Singapore. Some had previously questioned this assessment, but the recent Liberation Day announcement by the US leaves no room for doubt. It marks a seismic change in the global order. The era of rules-based globalization and free trade is over. We are entering a new phase, one that is more arbitrary, protectionist, and dangerous. For decades, the US was the bedrock for the free market economies of the world. It championed free trade and led efforts to build a multilateral trading system, anchored by clear rules and norms, where countries could achieve win-win benefits through trade. This WTO system brought unprecedented stability and prosperity to the world and to the US itself. To be clear, the system is not perfect. Singapore and many others have long called for reform to update the rules and to make the system better. But what the US is doing now is not reform. It is abandoning the entire system it had created. Its new approach of reciprocal tariffs, country by country, is a complete rejection of the WTO framework. The US has placed Singapore in the lowest base tier with a tariff of 10%. So the direct impact on us may be limited for now, but there are wider and more profound consequences.
If other countries adopt the same approach as the US, abandoning the WTO and trading only on their own preferred terms, country by country, it will spell trouble for all nations, especially small ones like Singapore. We risk being squeezed out, marginalized, and left behind. We can also expect a strong global response to America's tariffs. Singapore has decided not to impose retaliatory tariffs, but other countries may not exercise the same restraint. The likelihood of a full-blown global trade war is growing. The impact of the higher tariffs plus the uncertainty of what other countries may do next will weigh heavily on the global economy. International trade and investments will suffer, and global growth will slow. Singapore will take a bigger hit than others because of our heavy reliance on trade. The last time the world experienced something like this was in the 1930s. Trade wars escalated into armed conflict and eventually the Second World War. No one can say how the current situation. You wanted to say something, Kuyang? Tama, agree, no? All major wars in our recent history started with trade wars. Trump is actually trying to end armed conflict by shifting to trade wars, instead of armed conflict. But it will also feed now, but it's a feedback loop yan eh. Gusto mong ihinto yung armed conflict by shifting to a trade war, it will also feed something in the global economy that will escalate into an armed conflict, and we've seen that in history. So very dangerous, very dangerous, very dangerous. True. Actually, ano yan eh, yun yung end ng part, isa end part ng statement ng Prime Minister ng Singapore. He said that na kapag kunwari sumagad tayo dito sa trade war na to, this is will escalate. At ang pinaka-end nito is that it's gonna be armed conflict. It's gonna be magiging na yan, magiging violent violent na endeavor. Mauuwi to sa violent endeavor. Ayan. Situation will unfold in the coming months or years. But we must be clear-eyed about the dangers that are building up in the world. Global institutions are getting weaker. International norms are eroding. More and more countries will act based on narrow self-interest and use force or pressure to get their way. This is the harsh reality of our world today. We will stay vigilant. We will build up our capabilities. We will strengthen our network of partnerships with like-minded countries. We are more ready than many other countries with our reserves, our cohesion, and our resolve. But we must brace ourselves for more shocks to come. The global calm and stability we once knew will not return anytime soon. We cannot expect that the rules which protected small states will still hold. I'm sharing this with you so that we can all be mentally prepared, so that we will not be caught off guard. Let us not be lulled into complacency. The risks are real and the stakes are high. The road ahead will be harder. But if we stay resolute and united, Singapore will continue to hold its own in this troubled world. I remember. Yung reaction ng Singapore Prime Minister noon, this is a change in world order. This is a dismantling of everything that we have worked for to build an institution that will kemerut, kenembot, ganyan. Ano talaga, parang binigyan niya talaga ng ng glimpse yung kanyang mga mamamayan na ito yung direction natin, dapat maging ready kayo, wag kayong ma-caught off guard, maraming changes ang mangyayari, the future is really going to be troubled, ganyan. Pag nasa Pilipinas, sabi ni Claire Castro, doon sa tariff imposed on the Philippines, hindi minimal effect. Yung Singapore Prime Minister, global future na ang sinasabi. Wala nga talaga to si Claire. Hindi niya alam na ang biggest export market natin is the US. So, tapos minimal impact, nasa 17% ata tayo eh. Yung Singapore is 10. I don't know if 17 ba tayo? 17%? 17. Oo. Hindi naman daw kasi taas ng mga kapitbahay natin. Biro mo yun. Tapos minimal effect. Yung foam, yung mattress natin was imposed without, even before Trump ha? Nag-impose po ng 15% tariff or 20%. 25. I remember, oo. So ngayon, 25 plus 17, sino pa yung bibili ng kotse natin na in-export doon sa Amerika?
Wala na, naubos na yung competitive advantage mo sa cheap labor. Exactly. Walang yak talaga. Oh. So, Kaya I'm ngayon, so sorry, Auntie Claire, ha, pero ang tanga mo doon. I think for that statement alone, dapat matanggal ka na sa trabaho mo eh. If we are in normal condition. Pero sige lang, stay ka lang dyan para maubos yung lahat ng positive lahat ng positive rating ni BBM para maubos. Stay ka lang dyan, Ante. Nagigil talaga ako sa kanya doon. Yung sabi niya, hindi minimal effect. Ganyan, parang, pero mas, Ante, yung Singapore, panic attack na yung Singapore. ako nagdududa talaga ako nito si Claire eh. Baka DDS double agent talaga to eh. Closet DDS talaga to eh. Tanim tao to ng PRRD eh. The damage she's done, Joey, over the few weeks na naging undersecretary siya. I mean, yung damage niya talagang, sobra talaga. Again, yung pag-decline ng yung swift decline ng popularity ng approval and trust rating ni BBM, major driver diyan is si Claire Castro. Tapos sinabi pa niya nung interview niya kay Ami Pamintuan, I voted for President Duterte in 2016. Hindi naman talaga ako anti-Duterte. Oo. Ito kasi itong si Claire, nagmumute to ng mga against sa kanya. Nagmumute to, pagka kunwari, doon sa channel niya, doon sa YouTube channel niya. Malakas yung YouTube channel niya ni Claire Castro eh. Malakas yung YouTube channel. Kasi nga nag-radio announcer siya for quite some time sa DZMM eh. Ngayon, meron na siyang YouTube channel. Doon sa YouTube channel niya, kapag ka magko-comment ka ng against her, buburahin niya. Oh, okay. So ngayon to si Tanga, feeling niya, lahat agree sa kanya. Eh, paano hindi mo ma-feel lahat agree sa'yo? Eh, lahat ng disagree sa'yo, binubura mo yung comment. Diyos ko. Yun. Ay, hindi lahat karamihan naman sa akin, ganyan. Tapos Joey, ng 125% retaliatory tariff din yung China, di ba? Tapos sabi ng China, ito na yung last. We will no longer response pagka merong nag-escalate. Ngayon po, kinompute nila yung tariff ng mga iPhones. Pag in-apply yung tariff, putang ina, nalula sila kung gaano mahal na yung iPhone. Pinost ngayon ni Trump. Except natin yung smartphones and gadget. Tinignan, walang na putang ina. Sobrang overbearing ng US, dito sa tariff war nito, sobrang overbearing ng US. Pagkatapos, tawag dito si Jody Vance. Di ba parang meron pa siyang sobrang racist na comments na Hindi ko yung nabasa. Ano ba yun? Ay, teka. Papanood ko sa'yo para makita mo yung... Pati yung Diego Garcia Island na ang economic activity lang is nandun yung mga US bases. Inimposan ng 10% tariff ni Trump. Ibig sabihin, yung income doon, tinatapit nito. Walang nga talaga. Diyos me. Double agent si Claire. Tatinig ko dahil sa kanyang pababa. At si JJ Kajiwa. Tama. JD Vance. Kaya, steady ka lang dyan, Auntie Claire. Keep doing what you are doing. We support you, Auntie Claire, Attorney Claire Castro. DDS World supports you in your endeavor. Namimiss ka na nga namin eh. Siguro ilang araw wala ka kasi Holy Week break. Dapat sana mag-press briefing ka kahit Biyernes Santo. O di kaya Sabado de Gloria, Auntie Claire, we look forward on your press briefing or sa Easter Sunday, baka yung mga Easter Sunday may magtatrabaho yan si Auntie Claire. Ayan. Ayan. Okay, anyway, eto. Paano ba ito i-full screen? Romel Ligaspi Peria. Kuya Ibi, uminom ka ba ng maintenance mo? Maintenance medicine, wala pa ako. I have my 8th cup of coffee and maybe 3 shots of whiskey mamaya, pampatulog. So, okay, JD Vance. Ayan, ito. Ito talaga si JD Vance, talagang iba din to eh. Magtagulerong magas din to eh. Ayan. Kaso nga lang, this one, talagang hindi talaga na-appreciate ng mga Chinese yung niya. Tama, sabi niya, ayan. Vance says US borrows and buys from Chinese peasants. Ayan. Ay, parang ano ba? Chinese peasants to buy the things those Chinese peasants manufacture. That is not a recipe for economic prosperity. It's not a recipe for low prices, and it's not a recipe for good jobs in the United States of America. Explain to us how you get manufacturing here, but also get the cost down for the American people. Well, if you go back a little bit, Lawrence, remember during the first Trump administration, everybody said that Trump's tariffs were going to be inflationary back then. What actually happened? We had 1.5% inflation. We had the fastest growing economy in a generation, and we had the beginning of a manufacturing renaissance in the United States of America. Then, of course, we had 4 terrible years of the Biden administration. But I think it's useful for
for all of us to step back and ask ourselves, what has the globalist economy gotten the United States of America? And the answer is fundamentally it's based on two principles: incurring a huge amount of debt to buy things that other countries make for us. And to make it a little bit more crystal clear, we borrow money from Chinese peasants. Ayan. Anyway, ayan. Oh, yun. Yeah. Kasi yung narrative na yung mga sweatshops, na mga child labor, ang nagmamanufacture, ganun pa rin yung narrative nila eh. No? So, ito China is fully prepared. Yun. Go, sorry. Yeah. Yun. Tama yun. They are still demonizing China. Kasi nga, the biggest threat to America, Joe, we agree, everyone agrees, is China. Kaya nga, nakikipag sweetie si Trump kay Putin eh. Because Trump wants to be on the good side of Putin para magawa niyang leverage against China. Yes, China. And Putin is not having any of it. Kaya nga, step up si Trump para makapag peace agreement dyan sa Ukraine, para makapag-concession siya kay Putin, para maano yung China. Tayo naman mga tangang Pilipino, ganun din ang ginagawa. Marcos Jr. is thinking na i-leverage natin yung alliance natin with the US against China. Tayo ang i-leverage ng Amerikano against China eh. Sinasabi nila sa China, we have the Philippines here, we have 9 bases. China, hindi ka nagano, we have the first island chain. Wala. True. Anyway, yung kasi very public yung interview ni JD Vance dun sa antawag dito, yung Chinese peasant, sobrang racist. Ayun. Tsaka, well, anyway, sa akin nga, tangina problema ng US, paano nyo, itong ginagawa ninyo, explain nyo sa mga mamamayan, bahala kayo dyan magkagulo, explain nyo sa mga mamamayan nyo how tariff imposition would lead to better manufacturing industry in the US. I'm watching US, bala kayo dyan. Bala kayo dyan. Tingnan natin kung paano. Ang problema namin dito sa export processing zone sa Mactan, Joey, sa Cebu, last year almost 10, hindi ito nabalita eh, almost 10,000 employees in the Mactan export processing zone were actually terminated. Maraming nagsara dito. Ano ba yung mga nagsara? Yung mga textile company manufacturing yung mga branded clothes for the US, lalo-lalo na yung sports, yung mga Nike, yung mga Adidas, basta yung mga ganun, nagsarado. Kasi hindi na kaya yung presyohan. Pag nangyari ito at mamahal yung presyo ng mga produkto nila going into the US, I'm pretty sure ang backlash dito will be on the employees. Magsasara at mag-retrench yan. Yung mga export industry siya, lalo na sa electronics. Sabi dito ni Devran, meron siya, just in, Trump says will make very good trade deal with China. US President Trump said Thursday he was confident he could make a very good deal on trade with China, with whom his administration is locked in a war of sky-high reciprocal tariff. I think we're going to make a very good deal with China, he said, sitting opposite Italian Prime Minister Giorgia Meloni, who was in Washington for talks on tariff. That's what Trump would like to think. Pero kasi nagbitaw na ng salita yung China na parang ang tariff ninyo, we are ready. We're not gonna back down on this. Ready kami dito. Ganyan. So, itong interview na to, itong naka-flash to na ngayon sa sa screen ko. They already said na na wala na silang pake. Wala na. Well, anyway, that's what Trump is saying. Tingnan natin kung makikipag-usap talaga sa kanya yung China. Pero nag-launch na ng offense tong China. Nag-ease up sila dun sa IP laws nila on luxury goods. Tama. Yun. Recently, in the middle of this tariff war na to, nag-ease up yung China ng IP regulation nila on luxury goods. So basically, they are telling everyone in the US that you can actually buy your Dior, your LV, your Hermes with our manufacturer directly at a fraction of the cost. So even if mag-impose pa sila ng 100 plus tariff dyan sa mga product na yan, still way cheaper than the original price of Hermes. Yung $38,000 na Hermes bag can be bought for around $1,000, ganun. So ang tindi ng hit doon, no? Kasi paano yung mga nakapag-build up na ng collection using the value of value of this luxury product. Zinero out ng China yung mga luxury market, especially the second-hand luxury market. Zinero out niya yung value nitong mga to. And at the same time, kikita sila ng bonggang-bongga. Kasi nga under the yung kumpara doon sa kita ng mga manufacturers at saka kumpara doon sa kikitain nila, if you're going to buy to them directly dito sa mga luxury products na to, walang talo yung China.
Walang talo, Joey. Oo. Well, talo Then- siguro yung mga malalaman nila sa China kasi luxury product rin nila doon na binili rin nila ng mahal would be a lot would ano rin parang maano yung mawalan rin ng value yung mga but China doesn't care. Alam mo, ang Well, matatamaan, mayayaman sa kanila in the first place, di ba? alam mo, Joey, matatamaan dito, yung mga brand owners, na luxury brand owners sa Europe. Yeah, oo. Kasi their stock market price will probably go down. The market will be saturated with pretty good copies. Well, actually, they're not copies because they are exactly manufactured to specs. Kaso nga, hindi na doon sa brand owner, but direkta na sa manufacturer. And then you have the BRICS economies, which is now about 40% or 50% ata or even more, na export market na ngayon ng China. Dealing directly with China using the yuan, not the US dollar. So grabe yung impact nito sa US dollar. Ay, oo, di ba merong balita na they are actually going to yuanize 38% of the world's trade because hindi na nila gagamitin yung SWIFT system. They have their own. Russia has its own. Rubles and rubles yuan. So this is actually in-speed up ni Trump yung de-dollarization ng global economy. What the tariff war did. It accelerated the de-dollarization of the economy, Joey, no? And once de-dollarize mo na, kasi, alam mo, di ba, magte-trade tayo with the US, di ba? Mayroon tayong reserve sa central bank mo. Ano yung gagawin? Bibili yan ng mga US securities, US Treasury bonds, Treasury, para gagawin mong reserve. Yung US dollar reserve mo, nakapark doon sa mga bonds eh. Ang mangyayari dyan, i-unload yan. Kasi, bumababa na yung halaga ng dollar, hindi na ginagamit, magko-convert yan either sa currency nila o sa currency ng yuan. Diba? So ano mangyayari? Sabi ni Elsa, the CCP is ready but not the people of China. A lot of manufacturing companies closed. People out of work. Is the CCP going to help them during the tariff war? Sabi ni Elsa CM. Pero I don't think the CCP is going to make a decision like this na hindi ready yung... Oo. Hindi yun. Kasi nga, hindi naman reliant or over-reliant yung manufacturing base ng China sa US market. Oo. Although the biggest market is still the US, you have the rest of the world, even Europe. And the fastest growing economies of the world is in Asia and Africa. The growing middle class. Oo. Eto si Sas, ha? Anong chika yun? Sabi, wakyat ka na! Ayan. Tara na, meron ng link. Nasend ko na sa'yo yung link. Ayun. Kinahantay ka na ng Sas. Sabi ni Torre. Oo. Kaya ito na siya. Sino nag-chika nun? Sabi naman nakuha yung balita na yan. Oo nga. Sino nag-chika nito? Sino asan yung comment? Sabi niya, will the CPC will help their citizens? Napakaton. Alam nyo, ibig sabihin na niya, wala talaga kayong alam sa China. You cannot argue from the point of view of ignorance. Alam niyo ba kung magkano ang private savings ng mga Chinese in total? Guess what, guys? Magkano ba Sas in as a percent of GDP yung private savings rate? They have one of the highest in the world eh. Sila ang highest in the world. Yeah. Sila ang kanilang private savings ay as of 2023 is 19.13 trillion US dollars. 19.13 trillion US dollars. Yan ang savings ng mga Chinese. Hindi po yan ng gobyerno. Hindi yung pera ng gobyerno. Pera yan ng mga Chinese. Individual Chinese. So as a percent of GDP, magkano yun? I think it's about 40%. 40% of GDP yung savings nila? What the fuck? Grabe, no? Tayo walang 1%. 44.36%. Wow. Ang kanilang tapos sila rin ang pinakamalaking foreign reserves sa buong mundo. Kaya yung sinabi nilang wala kaming pakialam, ready kami dito. Alam yung tipong parang yung China, parang ito yung babae na may asawa, tapos sinabi siya ng lalaki, hihiwalayan kita, magugutom ka. Tapos yung asawa, ano ba? Okay, hiwalay mo ako. Hiwalay mo ako. Kasi yung babae merong savings. Maraming investment. Alam nyo na, pag ang babae, marami itong pera. Tanong mo si Ibi. Pwede natin po iwanan anytime. Ang babae, pag maraming pera, may sariling kayod, may sariling hindi mo yan hindi mo yan mabablockmail na iiwanan kita. Ganyan. Challenge yun. That's a challenge.
Ganon din ang China. Kaya yung sinasabi nyo, will the CPC will help them? Ano tingin nyo sa China? Parang Pilipinas? Oo, kasi yung argument is is Parang arguing Pilipinas, no? assuming that they have the same scenario dito sa Pilipinas or sa Oo. US. for that matter. Oo. Ang hindi po pwede yun, ang mga Chinese po, sila po ay nag-iipon. Kaya nga matumal ang domestic market nila dahil ang mga Chinese, mas gusto nilang mag-save kaysa gumastos, alam niyo na. Alam niyo na. Tayo sa 70% consumer driven, gastos ng Yes. gastos. Kaya wala kayong pang-funding dyan ng infrastructure. Saan niyo ba tingin kinuha ng China yung pang-pondo nila ng infrastructure nila? And savings sa mga citizens nila. Yun. Kaya nga kaya ganun yun. Kaya hindi talaga sila matatakot. Yung mga nagsasara-sara, just like them, wala yan, nagsasara-sara. O di may pera sila. Ano tingin mo doon sa mga trabahador ng Chinese pag nawala ng trabaho? Maghihirap? Bets. They save most of their income. Mm-mm. And then we have a very, very good social safety nets provided hindi for rin the government. hindi rin naman ganun kabongga yung kaya rin sila nagsisave kasi hindi rin naman ganun kabongga yung safety net nila. Pero ano yun, iniipon nila yung, well, that is a 5,000 year tradition. Iniipon nila yung pera nila. Kaya yung mga Chinese, pag sinabi nila handa kami, isa lang ang gagawin ng Communist Party of China. Alam niyo kung ano? Sabihin lang nila sa kanilang mga citizens na only buy Chinese-made products. Bakla, tapos kayo. Oo, tapos ang laban. True. Tapos ang laban. Tapos ang laban. Ay, you know how confident China is? Ito nga yung, ang tawag dito, yung parang Chinese trade, Chinese analyst nila na nag-react on the trade war. In-upload rin to ni Sase. Di ba in-upload mo rin tong video na to? Nakapanood mo na to, Kuyang? Yeah, hindi pa. Ayan, sige. Ano ko lang, 1 minute 37 seconds lang naman eh. Okay, go. To fight to the very end, because the world is big enough that the United States is not the totality of the market in the world. So if the United States wants to go in that direction of completely shutting itself out from the China market, be my guest. Yeah, and China will lose the US market, which, as I've said, is 15%. We don't care. We don't care. China has been here for 5,000 years. Most of the time, there was no United States, and we survived. And if the United States wants to bully China, we will deal with the situation without the United States. And we expect to survive for another 5,000 years. When you hear Donald Trump say China wants a deal, it just doesn't know how to go about it. They're proud people. J.D. Vance talks about Chinese peasants. What do you make of their conduct in this respect? If J.D. Vance thinks that he's dealing with the peasants in China, and I'm proud to be a descendant of the peasants. Most of us are descendants of the peasants anyway. That's our tradition. We are farmers before, but now we are one of the leading industrialized economies in the world. So I'm sorry, J.D. Vance doesn't know what he's talking about. And therefore, I don't think there will be China-US dialogue unless the United States changes its attitude towards China. Deal with China as it is. Show respect to China. Show respect to the Chinese people. And don't try to impose your prejudice and biased view about China or about the rest of the world. China is fully prepared to fight to the very end because the totality of the market in the world. Ayan, Center for China and Globalization Vice President. Hindi, yun ang ano ng mga Pilipino, ini-interpret nila yung mangyayari sa mga Chinese. Parang feeling nila, parang Pilipino rin. Pag nawala ng... Oo. Akala ko Pag sila yung experience eh. Mali kayo noon. Akala nila, pag nawala ng trabaho yung mga Chinese, akala nila magugutom na, maghihirap, ganyan, mag-ano. They save most of their income. You just have no idea. Like, kahit yung, parang si Andanar na kinuwento niya sa akin, yung mga boss niya, or yung mga tao, nakikita niyo kumakain ng 6 RMB na pagkain. Kasi mas gusto na lang nila i-save yung marami ka naman mabibili ng 6 RMB na pagkain. So, nasi-save nila yung income nila. So, yung mga factory workers sa China, hindi na uso yung sweatshops or whatever. Ang deal dito, kailangan mong mabigay ng free board and lodging and food. Or kung hindi siya free food, dapat abot kaya ang pangarap. Yung talagang sobrang murang-mura yung i-offer mo. Kaya, afford na, kasi yung karamihan kasi ng mga factory workers, galing sila ng probinsya. So, kasi yung mga nasa city, hindi na sila mga factory worker, Bex, ang mayayaman yung mga nasa city. Di ba, mayayaman yung mga nasa city. So, hindi talaga sila po pwede. So, yung karamihan ng mga factory workers, galing ito ng provinces. So, ngayon, hindi mo sila ma-attract pag wala kang ibibigay sa kanilang bahay. Kung hindi mo sila bibigyan ng board and lodging. So karamihan sila may board and lodging. Kasi
hindi mahirap kasi hindi ka po pwedeng for example, hindi ka pwedeng bumili ng bahay pag hindi ka sa isang city pag hindi ka taga doon. So hindi siya marami siyang complications. So yung mga factory diyan nagbibigay sila ng board and lodging. Kung hindi kasama ang free food, sobrang baba nung presyo. Nakikita niyo yan, pinapalabas sa TikTok yun kasi nga may mga manufacturing na nag-a-attract ng customer na dito kayo pa-manufacture, ganito ang trabaho, ganito ang living quarters, ganyan. So ganun yung eksena. Kaya pag sinabi ng mga Chinese na prepared sila. Wag na itutulad yan sa gobyerno ng Pilipinas na pag sinabi nilang prepared sila, saka pa lang sila mag-prepare. Or 3 days ago lang sila nag-prepare. Mga parents, the Chinese have been preparing for this for 150 years. Dahil alam nila dadating ito sa buhay nila kasi naranasan na nila ito before. So, alam na nila naranasan nila yun sa mga British na ganun din, balance of trade. Na, di ba may balance of trade problem ang British Empire dun sa ang China, na yung China, ang dami nilang products na binibenta sa UK. Tsaka, silk. Walang kailangan sa kanila ang China. Isa na ang China, ano ba yung mga binibenta ninyo? Isa binibenta nila ng opium. Oo, sabi nila namin kailangan yung mga binibenta ninyo. Ganyan sila Kalis Navera. Parang, ano yan? Para sa yan. Ganyan. So ngayon, nakahanap sila ng bonggang trade, opium. Opium. Binenta nila ng opium para mag-drogay. Para mag-drogay ang mga Chinese. Yun talaga, ang dami mo ng customer, kaka-addict yun eh. So yun ay balance of trade. So ngayon, natuto na sila ng putang inang itong mga to, gago to. So natuto na sila gago itong mga to, sandali na nga. So, hindi nila matalo sa trade ang ginawa nilang Jodic. Ginawa nilang Jodic ng mga Chinese. Kaya nga, kasi ang ibibenta mo, agricultural products ngayon. Siguro noon pa, kasi talagang problema na talaga sa China agriculture kasi maliit ang kanilang arable land compared to the population. Mga Bex, it's 1.4 billion. Feet. Okay? So maliit lang yung arable land nila. Tapos kaya ngayon, alam na nila ang gagawin nila. Kasi hindi pa nila naranasan before yung balance of trade na nasa mahal. That was their first time in history, in 19th century. They experienced that. Sa West kasi madalas nangyayari yan. Yung audio mo sa kumukulot. Kumukulot yung audio. Kumukulot pa rin. Oo. Yeah. Static yung audio mo. Kumukulot pa rin. Parang nasa ilalim ka ng tubig. Ano ba? Oo. Okay na po. Hindi pa rin. Test. Hello, test. Hindi pa rin. Ano? Okay na to. Ayan. Sige, So salita ka. ngayon, hello. Ayan, perfect. Okay. So noon, hindi nila nararanasan yan na nauwi sa gera ang balance of trade. Noon lang nila naranasan yan sa mga Briton. And that was just in the 19th century. Tapos sabi niyo, punyetang to tapos nawala nila yung Hong Kong, nakuha sa kanila yung Macau, nakuha sa kanila yung island, yung Taiwan napunta sa Netherlands. Alam mo yung parang nagkawatak-watak sila, sabi putang inang tong mga to. So parang talagang hinati-hati sila ng mga yan. Kaya yan, yung mga Chinese, hinati-hati talaga. Oo. Kaya yung China, galit sa Jodic. Kaya galit si Jodic ang China dahil natalo sila sa gera dahil karamihan ng mga sundalo nila ay Jodic. Kaya ngayon, Sas, biniblame ngayon ng China sa fentanyl addiction ng mga Amerikano. So, ayun talaga. Kaya galit sila. Kaya galit na galit sila sa Jodic kasi nga sobrang legal lang mag-opium. So lahat nun sa China nag-opium. Sundalo, government official, lahat. So yun, pagdating na ng gera, paano ka nga mananalo sa gera? Jodic Santa Maria kayong lahat. Kaya galit. Tapos, hindi pa natapos yun. Kaya imagine, nagtuloy-tuloy pa yung opium. Natapos lang yung opium nung nalano na yung Communist Party of China. So sabi talaga nila Mao Zedong, ay tigilan na natin itong kahibangan na to. Siguro mga after 3 years talaga bakla, wala nang adik. So parang
bago lahat, tapos lahat ng Chinese, pinapalaki yan, pinapaalala sa kanila yung nangyari kasi yun talaga ang pinakamasamang, well, hindi naman yung Part pinakamasama, ng pero history isa sa nila. pinaka-recent na pinakamasamang nangyari sa kanila. Kasi talagang pinaghati-hatian sila. Kasi yung Mongol invasion, at least yung Mongol invasion, nag-rule naman sila ng medyo may katinuan din naman kahit papano. So parang na-assimilate siya sa Chinese culture. Pero yung after ng Britain, talagang pinaghati-hatian talaga sila. Talaga, alam mo yung parang gang rape. Walo yun sila SAS na naghati-hati doon, including Japan. Exactly. So malaki insulto sa kanila. Can you imagine na invade sila ng Japan? Parang, parang ka lang, kumopya ka lang ng kultura ko tapos na-invade mo ko. So parang, so kaya yung mga Chinese, after, especially 19, yung ano, nagsasalita yung speaker ko. So yung after so after kaya yung generation yun, ng Communist Party of China, lahat yan, pinag-aaralan yan. Talagang sinasabihan sila na this should never happen again. Ganon ang eksena. Never again. Yan ang totoong never again. Never again. Kaya unang-unang, isa sa mga unang-unang ginawa nila, nag-develop sila ng heavy industry. Can you imagine, walang makain ng mga Chinese, nag-develop sila ng nuclear weapons para sige, subukan nyo uling gawin sa amin to, magkakaroon tayo ng Armageddon. So ngayon, tapos yun, hanggang tuloy-tuloy na, kaya itong mga to, lahat yan, nag-ipon yan, yung mga can you imagine na nagkaroon ng one-child policy in China. So yung mga magulang ng mga one-child na yon, sobrang yaman ng mga magulang nila kasi sila talagang bonggang-bongga, super nag-ipon. So sa tingin hindi mapupunta yung mga perang yun kung hindi sa nag-iisang anak. Tama. Kaya yung mga sinasabi nila, paano mawawala ng trabaho? Bakla, Diyos mio. Maraming pera. Isang tuka. Yung mga nagtatrabaho sa factory na yan, girl, nakaka-afford yung pumunta ng Europa. Correct. Yan ang pumupunta dito ng kasagsagan ng Chinese tourism sa Cebu. Yes. Yeah, oo. Mga ordinary factory workers. Yeah, oo. Grupo-grupo sila, 10, 7, 8. Alam niyo sa Netherlands? Kasi nga, ito yung mga, kumbaga, ito yung mga normal workers to eh. Hindi naman ito yung parang super cultured Middle class. Hindi sila middle class. Middle class sila. So parang, syempre, meron silang pera, may disposable income sila. They can now be a tourist. Tapos, they go in a flock. Yung maramihan, gano'n. Tapos, syempre, ang behavior nila, provincial pa rin. Kasi nagkakaroon na marami silang pera. Oo. Galing talaga sila ng probinsya. Tapos nag-ano yan. Kaya nga sa Europe, ang dami-dami ang tourist niya, mga bus. Kasi nga may package. So, na-afford to ng mga factory workers. Okay? So, talagang, may mga point yan, naalala ko sa Netherlands, nandun pa ako, bakla, wala nang mabook sa Amsterdam ng mga hotel dahil puro Chinese. Ang mga nandol, puro Chinese. So sa lahat talaga pumunta ka puro Chinese, puro bus. Kaya nga nung nagkaroon ng trade war noon kay Trump, bumagsak ang tourism ng Europe. Kasi yung mga leaders nila, okay, join tayo kay Trump. So bumagsak talaga yung tourism nila. Can you imagine in Europa, kahit yung mga hindi pinupuntahan ng ordinaryong tao, may Chinese tourist. Ganon sila. Ganon. As in, sa Europe. Kaya ganun sila, yung mayabong yung ano nila. Kasi nga, ini-encourage kasi ng China, yung mga tao nila na, humayo kayo pagpakarami, mag-iibuti nyo ang mundo. Kasi nga, yung mga ninuno na mga to, baka hindi sila nakalabas ng China. Remember, hindi pwedeng lumabas ng China before. Tapos ngayon, sila siguro sa generation nila, ang unang-unang nakapag-travel outside China. So kaya yan lahat yung mga yan kaya gusto nilang mag-travel kasi nga yung mga anak kasi yan, yung mga factory worker, may mas maganda yung kinabukasan nila kasi educated sila eh. Yung mga factory worker naman kasi these are people na hindi sila na nagkaroon ng ganung education. Ganung opportunity. Yeah, pero yung mga anak nila nagkaroon ng opportunity na magkaroon ng education. Kaya nga ang China, kahit factory worker yan, mga Bex, afford nilang magpaaral ng anak nila sa Europa. Abroad, oo. Kayo ba afford ninyo? Yung mga Chinese family na nagpapaaral ng anak abroad, ito yung mga hindi nakapasas dun sa mga local universities. Yes, actually hindi rin. Yung iba rin talagang inaano talaga mag-aral ka abroad. In-encourage talaga nilang mag-aral abroad. Kaya pag makikita ka yan, yung mga parents nila, yung mga nag-graduate. Makita mo yung parents talaga nila, talagang payak na payak yung pamumuhay. Kasi either mga ordinary shopkeepers yan, or nagtrabaho sa factory. Peasants talaga. Yes. They can afford it kasi nga iniipon nila yung pera nila, Bex. Ang mga Chinese parents, lalo na yung panahon na yan,
Kasi nga, they really lived at a time na wala talagang makain sa China. So Oo. talagang ang ano talaga nila is every True talaga. every cent has to be saved in order to save for the rainy day. Kasi hindi yun, doon na kinalakihan nila na hindi nila alam kung bukas ay may kakainin pa sila. So ngayon, ginagawa nila, sinisave nila lahat. Kaya pag nakita mo yung mga older generation ng mga Chinese, yung mga parents ng mga to, yung kaedad mo or yung kaedad ng Gen Z, kaedad natin, pag nakita mo yung mga parents nila, bakla talagang makikita mo talaga na parang, ay, mukha talaga silang pesan. Kasi talaga, hindi talaga sila, wala talaga silang lusa katawan. Kasi sinid nila lahat ng Even the pera. Koreans, Pero kasi 'di ba yung mga sorry, go Kuya Ibi. even the Koreans na the same batch ng mga Chinese na mga peasants na parents, ganun din sila, parang peasants looking na talagang ordinary shopkeepers na yung may mga small farms. Parang ganun din yung itsura nila na they can afford to send their children to school abroad. Abroad hindi lang sa China Abroad. yan abroad nila pinapapunta. Kaya nga pag nakita mo yung mga ibang Chinese students hindi nakamak. Kasi nga parang bakit pa? Kasi nga may mas mura namang laptop ganyan. Kaya makita mo talaga ito talaga ang parents talaga nito mga ordinaryong tao lang sa China kasi hindi mo sila makikitaan ng luxury. So makikita mo naman kasi talaga kung alam mo mayaman yung parents nung bagets o hindi. So pero afford nila parehong mag-aral sa European and US university kasi nga nag-ipon talaga yung mga magulang nila. Can you imagine how many years of saving is that? Tapos para lang gusto nilang bigyan ng mas magandang education yung anak nila kasi hindi nila naranasan. Ganun sila magtiis. Kaya pag sinabi nila wala kaming pakialam, kahit magutom kami ngayon, wala kaming pakialam, nagawa na namin yung before. Sa yung culture rin kasi na yung I was able to discuss this with some Chinese people when I visited China. Ang malakas daw kasi rin yung nila, yung kumbaga yung parang they want to enter yung top school dun sa mga probinsya nila. Ganon. Yung malakas yung ganon. Yung kumbaga parang yun talaga yung goal. Yun talaga yung goal. Kailangan makapasok ako sa mga university, yung top university nila dun sa iba't ibang probinsya nila, ganyan. And then, kapag hindi ka nakapasok, di saka ka mag-analyze ng options mo na, di mag-abroad ka or pasok ka sa yung mag-business ka or whatever, ganon. Ang lakas nung nila, ang lakas nung drive nila to really for academic excellence. Kumbaga parang laban muna tayo sa academe, ganyan yung baka makapasok ka sa university, maging ka diyan, ganyan, maging dalubhasa ka diyan, ineme. Then if you weren't able to parang beat the cut, ganon, o saka ka mag-isip kung ano yung alternative, ano yung next na Pero yun yung priority nila na ay dapat muna makapag yung magpakadalubhasa muna tayo, ganon. Kasi culture nila yan for thousands of years. They value scholarship. They value scholar. Kasi yun, unlike sa Pilipinas. I think kasi sa family household expenses dito, siguro ang pinakamahal na yung education. Kasi yung tubig, pagkain, parang it's very affordable. Mura na. Saka kaya rin kasi kaunti lang. Can you imagine ilan lang i-educate mo na Chinese tapos ilan lang yung school mo. Kaya talagang nagpapa-exam sila. Hindi yung lahat, okay. Parang kasi sa Netherlands kasi, walang exam ang university, mga backs. Pag dire-diretso. Socialist din kasi yung structure ng Netherlands. Afford nila kasi kakaunti lang naman sila. Alam mo yun? Pero in China talaga nagpapa-exam talaga. Kaya may exam. Well, kasama na rin talaga sa tradition na yan na hindi ka po pwedeng umangat kung bobo ka, hindi ka pwedeng umangat. Kailangan mag-aral ka. Alam mo yun? Hindi ka pwedeng umangat, bobo ka So mag-aral ka. Kung gusto mo Bakit umangat. natin sa yung mga kahit bobo? Ayun na nga ang totoo yan. Lowest ang merchants kasi ang tingin sa merchants kasi they only think about themselves. Right. Ang ng mga merchants. Yung scholars kasi they are for the civilization of China. Yung mga ganyan grand dreams for the universe. Cosmological woman. Ganyan. Kaya yung merchants, they look down on them kasi nga sila talaga yung for self-interest. Alam mo, para ka lang sa sarili mo, ganyan. So ngayon, kaya yung sinasabi nila na magugutom ang China, bakla, hindi sila magugutom. Mura ang pagkain. Paano sila magugutom? Hindi naman sila nag-i-import ng pagkain sa China. O ano ang industry mo, sa kanila, kotse? O di ba? Bakla, ano man tingin nyo pag ang BYD cars ay hindi na export sa US ay magsasara? Bakla, alam mo ba, saan naman sa tingin nyo sa BYD, kotse lang ang produkto? In business, maganda ng China, in business, you have diversified products. Bakit nagda-diversify ng products ang isang kumpanya? So that when one product line actually crashes, meron kang ibang sources of income. Alam nyo na magnegosyo. Hindi ba? Kita mo tong mga negosyo sa Pilipinas, Ayala, kung anik-anik. Pwede ba diversified yung kanilang mga businesses? Because you don't put your
eggs in one one basket. One basket, oo. Ganon sila, they don't put their eggs in one basket.